Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi magandang senyales ang pagpasok ng bagong taon para sa Korean Peninsula. Bago kasi matapos ang taong 2023, nag-utos si Kim Jong-un, ang presidente ng North Korea, na maghanda ang kanyang militar sa pagsabak nila sa digmaan na maaari umunong magsimula anumang oras mula ngayon. Ito ay kanyang naging pahayag noong 31 ng Desyembre noong nakaraang taon. Naglabas siya ng kanyang pagkadismaya tungkol sa mga ikinikilos ng Estados Unidos sa kanyang naging speech sa kanilang year-end party meeting na kung saan napag-usapan din ang kanyang mga plano para sa ekonomiya at politika ng North Korea sa taong 2024. Sa meeting na ito ay sinabi ni Kim Jong-un na mas palalakasin pa nila ang kanilang puwersang militar para sa 2024. Kabilang na nga dito ang pag-launch ng karagdagang 3 spy satellites, paggawa ng mga unmanned drones at pagpapaganda pa ng kanilang electronics warfare capabilities kasama pang pagpapalakas ng kanilang nuclear at missile forces. Ito ay ayon mismo sa Korean Central News Agency. Noong nakaraang taon ay tagumpay na nai-launch ng Pyongyang ang kanilang reconnaissance satellite na mas nagpakilala pa sa kanila pagdating sa nuclear power. Tagumpay din nilang nasubukan noong nakarang taon ang isa sa pinaka-advanced na intercontinental ballistic missile ng kanilang bansa. Sa nasabing pagpupulong na iyon, isiniwalat din ni Kim Jong-un na maraming klase umano ng mga military threat o pagbabanta ang ginagawa ng Amerika sa mga nakalipas na taon, kaya naman mas pinaigting niya ang pagpapalakas ng kanilang puwersang militar upang maging handa sa kahit anong oras. Ang digmaan umano sa Korean Peninsula ay maaaring magsimula anumang oras dahil sa pangingialam ng ibang mga bansa sa layunin ng North Korea sa South Korea. Matapos nito ay tila muli na namang nagparamdam ang Amerika sa mga naging pahayag ni Kim Jong-un tungkol sa kanila sa pamamagitan ng pagde-deploy ng Washington ng isang nuclear-powered submarine sa South Korean port sa syudad ng Busan. Nagpalipad din ang kanilang long-range bomber sa isang drill kasama ang Tokyo at Seoul. Ayon sa North Korea, ang pagde-deploy na ito ng Amerika ng kanilang nuclear-powered submarine at pagpapalipad ng kanilang B-52 bombers ay isang uri ng intentional nuclear war provocative moves. Nakakainganyo mo na ito nang maaaring hindi pagkakaintindihan at pagsisimula ng malaking kaguluhan. Kaya naman kailangan umano nilang kumilos sa lalong madaling panahon at kailangan lagi silang handa anumang oras kung mangyari man ang kaguluhang kanilang pinangangambahan. Sinabi din ni Kim Jong-un sa meeting na hindi na sila kailanman makikipagkasundo sa South Korea, lalo pa sa mga naging kilos ng Washington at ng Seoul. Ang relasyon ng dalawang bansang ito ay medyo nagbago noong nakaraang taon mula nang i-launch ng Pyongyang ang kanilang spy satellite na nagdulot ng pagsuspinde ng bahagya ng Seoul ng kanilang military agreement sa North Korea. Dahil sa tila pagkadismaya ng North Korea sa mga naging aksyon ng ibang mga bansa, lalo na ng Amerika, tila nagparamdam din sila sa pamamagitan naman ng pagpapaulan ng mga artillery malapit sa South Korea. Nasa 200 mga bomba ang kanilang pinasabog sa pinagtatalunang border sa pagitan nila at ng South Korea. Ito umano ay parte ng isang drill ng North Korea, subalit mahahalata na ito ay tila pagganti sa ginawa namang drill din ng South Korea kasama ang Estados Unidos at Japan. Ang aksyon na ito ng North Korea ay malaking provocation na naman sa Korean Peninsula upang pagsimulan ito ng kaguluhan at tuluyang pagkawasak ng relasyon ng South at North Korea. Dahil sa mga pagsabog na ito, napilitang iwanan ng mga residente malapit sa pinagsabugan ng kanilang mga bahay upang magtungo sa mga bomb shelter malapit sa lugar. Pinayuhan ng mga residente ng mismong mga militar ng South Korea na magsilikas sa mas ligtas na lugar upang makaiwas na din sa anumang pinsala at disgrasya na dulot ng mga pagsabog.
Sa kabutihang palad naman ay walang ibang mga residente o sundalo ang nasaktan at hindi din naman ito nagdulot ng anumang pinsala sa mga isla ng Yeonpyong at Bainyong at sa mga kabahayan sa isla. Ayon kay Lee Sung-jun, ang South Korean military spokesperson, ang mga bomba umano ay sumabog sa bandang hilaga ng sea border ng South Korea. Sa ngayon umano ay minomonitor ng puwersa ng South Korea, katulong ang Estados Unidos, ang mga naging kilos ng North Korea at ang posible nilang susunod na gagawin. Ayon sa China, dapat umanong magbalik ang dalawang bansa sa kanilang usapang pangkapayapaan at huwag idaan ang kanilang alitan sa karahasan. Ang bansang China ay kilalang kaalyado ng North Korea ng matagal ng panahon. Sa Yeonpyong ay may nasa 2,000 mga residente at mga tropa na kasalukuyang nakaistasyon doon. Nasa 75 milyang layo nito mula sa kapitolyo ng South Korea, ang Seoul. Ayon pa sa ilang eksperto, hindi normal para sa North Korea na gumamit ng mga artillery sa tuwing magkakaroon sila ng winter drills at tiyak umano na may ibig sabihin ito. Sa nangyayari ngayon ay mas nagiging imposible pa umano na magkasundo ang dalawang bansa sa Korean Peninsula, lalo pa tila nag-iiba na ang direksyon ng North Korea. Ang border kung saan nangyari ang pagpapasabog ng North Korea ay kadalasang nagiging battlefield ng South at ng North Korea. Tulad na lamang ng nangyaring pagdedeploy noong taong 2010 ng warship at paglubog ng South Korean corvette dahil sa torpedo attack na kagagawan umano ng North Korea. Sa naturang insidente, nasawi ang nasa 46 na mga sailors ng South Korea. Noong Nobyembre taong 2010 pa rin, nasa 12 beses din na nagpasabog ng artillery ang North Korea sa parehong isla na kung saan nasawi ang nasa 2 sundalo at 2 sibilyan ng South Korea. Kahit ang mga residente ng Bangyeon Island na nasa mahigit kumulang 5,000 ay pinalikas din sa mga bomb shelter para sa kanilang kaligtasan. Noong nakaraang linggo ay nagbabala si Kim Jong-un na ang kaguluhan sa Korean Peninsula ay maaaring mas lumaki pa dahil sa pangingialam ng Amerika at sa mga aksyon nito na nakakaengganyo ng kaguluhan. Ilang araw lamang ang lumipas nang magpasabog ng nasa 200 artillery bomb ang North Korea sa kanilang border sa South Korea. Muli na naman silang nagsagawa ng artillery drill malapit pa rin sa pinag-aawayang sea border noong nakaraang Sabado lamang. Ayon sa Joint Chief of Staff ng South Korea, nasa 60 mga bomba ang muli na namang pinasabog sa lugar ng North Korea sa pangalawang pagkakataon. Kung magpapatuloy umano ang ginagawang ito ng North Korea ay tiyak na gagawa nito ng aksyon ng South Korea katulong ang bansang Estados Unidos. Ang North Korea na kilalang isang nuclear-powered na bansa ay tila hindi natatakot sa maaari nilang sapitin kung ipagpapatuloy nila ang kanilang mga gawain na nagdudulot ng takot sa mga residente ng South Korea. Kung matatandaan, ilang mga embahada ng South Korea ang kanilang ipinasara sa iba't ibang bansa bilang paghahanda umano sa mga mangyayari sa hinaharap. Ang pagsasara ng kanilang mga embassy sa iba't ibang panig ng mundo ay isang hakbang ng bansa na wala kahit na sinong nakakaalam kung bakit nila ito ginagawa maliban syempre sa kanilang leader na si Kim Jong-un. Isa nga ba itong senyales ng financial distress sa kanilang bansa o may kinalaman ito sa nagaganap na kaguluhan ngayon sa iba't ibang sulok ng mundo? Ano nga bang diplomatic relations ang magiging resulta nito? Ang North Korea ay isa sa mga pinaka-nagsasariling bansa sa buong mundo, kaya naman hindi basta-basta nakakapasok dito ang sinuman ng walang kaukulang permiso at paanyaya mula sa pangulo nito. Pero sa mga lumipas na taon, naging aktibo ang bansang ito sa mga kaganapan sa mundo, lalo na sa mga bansang nasa Afrika. Ang pinakaunang pangulo ng North Korea na si Kim Sung ay isang anti-imperialist. Sinanay niya ang mga revolusyonaryo at mga gerilya noon at napaganda niya ang relasyon ng kanyang bansa tulad na lamang sa Angola at Uganda mula pa noong dekada 70. Ang mga bansang ito ay may solidong ugnayan at relasyon sa North Korea mula pa noong mga taong iyon at gaya ng mga tunay na magkakaibigan ay nariyan ang give and take relationship mula sa military corporation at bentahan ng mga armas hanggang sa mga dambuhalang proyektong infrastruktura. Kabilang na nga sa mga embassy na isasara nila ay ang nasa Hong Kong, kaya pahayag ng China,
Nirerespeto daw nila kung ano man ang aksyon ng kanilang kapitbansa. Hindi daw nila saklaw ang bawat kilos na gagawin ni Kim Jong-un at wala daw silang karapatan para makialam at manghimasok sa North Korea. Subalit ayon naman sa South Korea na kilalang hindi kasundo ng North Korea, isa ito umanong senyales ng humihinang ekonomiya ng North Korea. Nahihirapan na umano ang bansang ito na kumita sa ibang bansa dahil na din sa maraming international sanctions sa kanilang bansa. Mula taong 2006, ang UN Security Council ay nagpataw ng sanctions sa North Korea nang nasa 12 beses na. Ito'y may kaugnayan sa kanilang pag-develop sa mga nuclear weapons at pag-testing ng mga missiles, kahit ang Estados Unidos ay pinatawan din ng unilateral sanction ng North Korea. Ang mga sanctions na ito ay upang tigilan na ng North Korea ang pag-develop nila sa kanilang mga armas nuklear na sa huli ay naaapektuhan nito ang kanilang ekonomiya at budget. Walang makakapagsabi kung ano ang tunay na pakay ng North Korea sa kanilang aksyon na ito. Maaari nga bang mas magsasarili sila at ayaw ng kaguluhan mula sa labas ng bansa, o isa itong uri ng taktika at pagmamaneobra para sa pangmatagalang tagumpay na inaasam-asam ng bawat mamamayan ng North Korea? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Isa nga ba itong pag-iingat sa kanilang parte o isang paghahanda sa isang malaking kaganapan sa hinaharap? Sa panahon ngayon, napakadali na lamang para sa ibang mga bansa na nagnanais ng kapangyarihan ang sumugod at makipagdigma. Mga aksyon na dapat pag-iisipang mabuti dahil sa maaaring magdulot ito ng isang implikasyon hindi na lamang sa isa o dalawang bansa, kundi sa buong mundo. Hindi tayo libre sa gyerang ito kung nagkataon man. Huwag naman sanang mangyari. Dahil interesado ang China sa likas na yaman ng Pilipinas sa West Philippine Sea tulad ng isda, langis at gas. Malapit din tayo sa Taiwan na kinukursanada ni Xi Jinping noon pa na maibalik ang bansang ito sa mainland China, at may mga impormasyon na handa ang mga ito na lumusob anumang araw o oras. Hindi lang ang mga makapangyarihang mga bansa ang nagkakagirian dahil siguro sa kanilang kagahaman sa kapangyarihan. Ito ang nagpapagulo sa mundo ngayon dahil maging ang kanilang mga mamamayan ay nagpapatayan. Malamang ay lagi kayong nakakabasa ng isang mass shooting sa Amerika na kagagawan ng desperadong mga tao na ang kanilang biktima ay hindi ang gobyerno kundi ang mga inosenteng mamamayan. Ngayon ay kabi-kabila rin ang kilos protesta ng migrants sa EU countries na karamihan ay ilegal na tumakas sa kanilang bansa para kondenahin ang Israel sa patuloy na pagbobomba sa Hamas sa Gaza. Pero umaasa pa rin ako na hindi mangyayari ang World War III at magigising ang buong mundo na walang nananalo sa giyera. Lahat ay talo, lalo na ang mga sibilyan, bata, kababaihan at matatanda, ang pangunahing mga biktima ng kagahaman ng mga world leaders. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!